I-general ko po muna bago specific para at least madaling matandaan. Yung general po, gusto ko talagang ipaglaban ng best of the Duterte principles. Matagal ko nang sinasabi yan. Bakit po? Kasi kahit tayo po ay nagtutuligsaan tungkol sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, hindi tayo nagtatalo dun sa best of the best. Anti-criminality, anti-corruption, anti-drugs. And we have to institutionalize this. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, bakal na kamao ang nagpatakbo nito, ang nagpairal. Bakit hindi natin gawing bakal na batas? No? So, yung specifics of that, we can discuss that later on. Kung paano i-institutionalize, halimbawa ang anti-corruption. No? Right now, executive order ang Presidential Anti-Crime Commission, for example. Corruption. Bakit hindi gawing Republic Act para hindi siya natitinag sa pagbabago-bago ng mga nakaupo? So that's what you call institutionalization, right? Anti-criminality, anti-drugs, we'll talk about that later. Pero yan po ang aking legislative agenda. To the specifics naman, ang dami nyo na narinig eh. No? Ang dami na, nakakasawa na. So let's go to my experience sa PAGCOR. Ako po ay naging Vice President. Bago Director, I was Vice President of Corporate Social Responsibility. In short, kami ay parang maliit na DSWD. Kami po ay namimigay ng relief goods, ayuda, sa mga totoong nasalanta ha, hindi patronage politics. Pero ang hindi ko po matulungan nun, yung mga nakukulong sa ospital. Pupunta sila doon. Hindi makalabas. Hindi makalabas. And I've always thought, hindi pa ako abogado nun, hindi ba illegal detention yun? Inaral ko ngayon yung RA 9439, which is the Anti-Hospital Detention Act, at nakita ko may unconstitutional doon. Nakalagay, hindi pwedeng ikulong ang pasyente na hindi makabayad except those who stayed in private rooms. That's very wrong. Okay. That's very wrong. So I will change that.